isang malakas na palakpak para sa Diyos. May ilalakas pa po ba yan? Para sa Diyos na buhay. Amen? Amen. Hallelujah. Salamat po sapagkat tunay po na excited ang bawat isa na magpuri sa Panginoon. Amen? Amen. Binigay niyo ba yung todo niyo kanina na nagpupuri kayo? Amen. So, alam naman po natin na kapag ang Diyos ang naparangalan sa ating buhay at nalugod siya sa ating pagpupuri, pagpapala ang bibigay niya sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Thank you so much. And once again, good morning. At bago po tayo magsimula, ay magbibigay lang po ako ng ilang mga announcement as usual. So, first one is please silence your phone. Yan, to avoid distraction. At mahalaga po ba sa atin na mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. So, paki-silent po yung cellphone, Pastor. Kanina po nag-a-alarm yung phone ko. Sorry. Alright. So, paki-silent na lang po muna for a while. And also, don't forget to get your pen and your notebook. Mahalaga rin po yan upang makapagsulat tayo ng mga salita ng Diyos. May baon tayo pag-uwi. Para pag tinanong ka ng mga kasama mo sa bahay, anong pinag-aralan nyo? May nasasabi ka. Tama, mga kapatid? Amen. And also, don't forget to invest and invite. Dalawa po yun invest and invite. Huwag ka lang mag-imbita. Mag-invest ka sa buhay ng tao na yan. Ilibre mo, sama mo na siya sa pamasahe, o kaya na may daanan mo. Ang mahalaga ay makumbinsi mo siya na makasama sa gawain ng Panginoon. Amen? It could be a family or it could be a friend. So, alam nyo po, pag nakapagdala po kayo ng kahit isang kaluluwa sa Panginoon, corona po yan sa langit. Amen po, mga kapatid? Kaya palapakan natin yung mga nagdadala sa Panginoon. Also, don't forget to watch our online worship service. So, we have 2 services every Sunday, 8 in the morning, and every Wednesday naman po is 6 in the evening, 6 p.m. po yan. So, thank you for joining us today, lalo na po sa mga nasa bahay na nanonood on our online broadcast. So, handa na po ba tayong mag-aaral ng salita ng Diyos? Amen. So, ang ganda ng mic natin Sabay-sabay nga tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Lahat ng sumasabay sa atin ng 8 taon ng kakasigaw niyan, pinagpala na ng Panginoon. Can you amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. May nangyayari sa ating buhay. Amen? All you have to do is declare what you want to do to happen in your life. At gusto mo, Lord, hindi lang basta bless, super bless para maging pagpapala ako sa iba. Amen po, mga kapatid? Happier than happy para kahit maraming nagpapalungkot sa'yo, papasayahin ka pa rin ng Panginoon. Amen? Amen. So let's begin. Our theme for the month of April is on the palette. Sabi diyan, the importance of living in harmony. And we're still under the lesson. Last time, it's entitled Keeping Harmony in the Church. So itutuloy ko lamang po kasi nabitin po tayo sa mga langgam. Tama ba? Nilanggam ba kayo? Alright. So nagkakaroon ng harmony or order, sa Tagalog kaayusan sa loob ng church kung matututo ang bawat isa sa example ng langgam. Tama ba, mga kapatid? Amen ba? Bakit? Sabihin niyo po sa akin, bakit? Ang langgam nangangagat pero hindi sila nagkakagatan. Tama ba, mga kapatid? Amen. Kaya dapat po tayo rin magkaroon ng harmony sa ating pong iglesia, sa ating tahanan, sapagkat sabi nga po rito, next, kapag walang harmony, ano daw po? Magulo. Tama po ba, mga kapatid? Ayaw natin ang magulong buhay. Ang gusto natin yung payapa lang. Magulo na nga sa church, sa school, magulo na nga sa office, magulo na sa bahay. Dapat pagdating sa church, hindi naman magulo. Can you hear amen? Amen. So let's learn from the ants and be wise. Walang maliit na hindi nakakapuwing. Tama po ba, mga kapatid? Maliit man ito, no? Kahit napakaliit, pag dumapo yan sa iyong napakagandang mata, mapupuwing at mapupuwing ka. Tama po ba? Ibig sabihin, kahit maliit ang bagay na iyan, merong epekto sa atin. And it could give you damage, potential damage, and also baka lalong masaktan ang iyong mata kapag ito po ay kinusot natin. Tama ba, mga kapatid? Kaya huwag mong iismulin ang maliliit. Size does matter kahit tapos sa maliliit na bagay. Kaya huwag mo rin iismulin ang mga langgam. Tama ba, mga kapatid? Amen. So, tuturuan po tayo ng mga langgam sa araw na ito
kung paano po magkaroon ng kaayusan or harmony so we can keep the harmony inside the church. So are you ready to listen and learn from the ants? Handa na po ba tayo? Amen. Proverbs 6 verse 6 to 8. Everybody, lazy people should learn a lesson from the way ants live. 7, they have no leader, chief or ruler. So walang magsasabi sa kanila, nobody will tell them what to do. 8, but they store up their food during the summer, getting ready for winter. No? So kung mababasa natin ang verse na ito, sa sipag at disiplina lang, dapat po ang nating pamarisan at tignan ay walang iba kundi ang mga langgam. Amen po ba? Amen. Proverbs 30 verse 24 to 25. Review lang po tayo. There are 4 things on earth that are small but are, very wise. 25, ants are not very strong, alam natin yan, but they store up food in the summer. Look at that, no? Sa liit niyang yan, nakakapag-ipon siya ng napakaraming mga pagkain. Gaano ba katagal bago niya maipon ito? Sa liit niyang yan, napakatagal. Tama ba? Kaya kung sa liit nilang yan, kanya-kanya sila ng hakot, wala po silang patutunguhan. So, it requires wisdom. Kaya ang mga langgam ay matatalino. Amen? At last time ay ibinigay ko sa inyo ang pag-aaral ng siyensya tungkol sa langgam. Ano po ang pangalan? Letter M. Myrmecology. Sige nga, sabihin natin, myrmecology. Yan, iiwanan na natin yan. Baka matanong sa quiz nyo o kaya sa mga contest. Ayan. It is the study of ants, insect, particularly concerning ants. Amen po ba? And last time po ay nagbigay tayo ng iba't ibang mga bagay patungkol sa langgam. At alam nyo po, pinag-aralan ng mga scientists, pinuri ng Diyos ang mga langgam sa kanilang pagiging wais. Kaya dapat tayo rin ay matuto. Amen po ba mga kapatid? So let's review. There are 6 learnings from ants. Ano po yung number 1? Everybody? Lesson of organization. No? So, ang mga langgam po ay organize. Tama ba mga kapatid? So, sila po ay kumikilos ayon sa kanilang pagkakatawag. Nakakita na po ba kayo ng ant colony? Ito po yon, pinakita ko na nakaraan. Ang isa pong ant colony, may 3 nakatira po sa loob niyan. The first one is the queen. Anong ginagawa ng queen? Nangingitlog lang siya ng marami. Thousands of eggs. Yung worker naman, mga babae. Sila po yung naghahanap ng pagkain. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, pag tumingin kayo sa pader, may mga langgam na nagbabanggaan, chismis po yun. Nagchichismisan sila, sinasabi nila, uy, punta ka ron. Bakit? May pagkain. Tama ba mga kapatid? Amen. And also, yung pangatlo po are the males, mga kalalakihan, the winged males. At ang kanilang trabaho ay to mate with virgin queens to start a new colony. So medyo maganda-ganda yung pwesto ng mga kalalakihan na to. Pero alam niyo po ba, after a few days of mating, ay mamamatay din po sila kaagad. Of course, okay lang naman po yon kasi they serve the purpose kasi mabubuhay lang sila ng 45 hanggang 60 days. Can you hear amen? Amen. So ikaw ba, gaano ka nakatanda ngayon? Have you served your purpose in life? Amen po ba? Pag hindi pa, dapat hanapin mo kung ano ang nais ng Diyos sa ating buhay. Amen po mga kapatid. Amen. So ibig sabihin po, in the ant colony, walang agawan ng pwesto. Sabihin sa katabi, walang agawan ng pwesto. Tama ba mga kapatid? Kasi buti nga yung mga langgam hindi sila nag-aagawan. Kaya dapat tayong mga tao, in particular, sa church o sa ating mga kinabibilangang grupo, hindi rin po tayo nag-aagawan. Tama po ba mga kapatid? Amen. Dapat may kinikilala tayong leader. Hindi pag tinanong, sinong pastor dito? Lahat kami pastor. Anong problema? No? Hindi po. Dapat po, merong member, merong pastor, merong mga care leader na nagpapatupad din ng mga gawain sa ating church. Can you hear amen? Amen. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 14 verse 33 says, "For God is not a God of disorder, but of peace, as in all the other churches." No? So napakalinaw. Kung ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan, dapat ba maayos din tayo?
Amen. Tingnan niyo po yan sa baba, sa Good News Bible. Ang ganda ng salin. Because God does not want us to be in disorder, but in harmony and peace. Word for word. Ayaw ng Diyos magulo. Ang gusto niya ay harmony and peace, as in all the churches of God's people. Kaya ito po'y panawagan. Kasi po, baka may mga kasamahan tayo sa ibang lugar na nagkakagulo-gulo, pwede nating ibigay ang verse na ito. Can you hear amen? Tama po ba mga kapatid? Amen. Next, number 2, lesson of, what is that? Planning. Sabihin nga natin, planning. Yan. Ang plano po ang nagpapasigla sa pastor at sa mga membro. Tama ba mga kapatid? Kaya sabi ni Pastor Gani, ano po yan? Kapag may plano, ano raw? Exciting. Excited ba kayo pag may plano? Amen. Anong plano ng mga women sa darating na third Sunday? Women's Fellowship at kasama na ang Mother's Day. Palakpakan naman natin yung mga nanay. Are you excited? Oh, amen po ba? Kaya dapat exciting po ang ating ministry. So, the question is this. Next, what is your plan in 5 years? Ano bang plano mo? Natanong mo na bang yung sarili? In 5 years time, anong plano mo sa buhay mo, sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, or sa ministry mo? Amen po ba? Meron po ba? Hello? May plano po ba kayo mga kapatid? Pag wala kang plano, delikado. Sabi sa katabi, delikado. Amen po ba? Bakit? Look at this. Next, if you fail to plan, you are planning to fail. Amen po ba? So wala kang plano eh. Kaya pinaplano mo na rin na ikaw ay magkamali o bumagsak. Tama po ba mga kapatid? Amen. Again, kapag may plano, exciting po. Pag wala ka namang plano sa iyong ministry, sa iyong buhay, sa iyong pamilya, boring po yan. It is dull kasi walang bago sa iyong buhay. Tama ba mga kapatid? Amen. Proverbs 16 verse 3, kung may plano ka, itong magandang gawin. Ask the Lord to what? Bless your plans. And you will be successful in carrying them out. Sabi sa New Century Version, depend on the Lord in whatever you do, and your plans will ano daw? Fail ba? No, it will succeed. Kung maunawaan lang natin ito. Amen po mga kapatid? Hindi lang puro sipag, hindi lang puro talino, hindi lang puro dunong, hindi lang puro koneksyon para ikaw ay mag-succeed sa iyong buhay. Amen po ba? Isangguni mo rin ito at pagpapalain ng Diyos ang lahat ng iyong plano. Can you hear amen? Amen. Sige po, palakpakan natin ng Diyos sa gustong pumalakpak. Number 3, dito po yung iniwan natin. The lesson of teamwork. Sabihin nga natin, teamwork. Very good student. Ano po ang ibig sabihin ng team or TEAM, abbreviation? Ano po yan? Together, everyone achieves more. Sa Tagalog, kapag sama-sama tayo, mas marami tayong nagagawa. Totoo ba yun mga kapatid? Hindi yung nagkumpul-kumpul lang kayo sa church tapos anong nagawa nyo? Wala pa eh. Bakit? Walang leader. Andiyan po ba yung kapatid? So hindi yun. Kailangan ang bawat isa sa atin ay mag-step up bilang tagapanguna so that we can be productive in our lives. Can you hear amen? Amen. 1 Corinthians chapter 12 verse 7. Sabi diyan, a spiritual gift is given to each of us as a means of ano daw? Helping the entire church. Kita nyo po yan? Ang Diyos po nagbigay ng regalo, ng kaloob o ng talento sa bawat isang na born again sa atin. Can you hear amen? Hindi pwedeng wala kang gift. Tama po ba? Lahat tayo ay may gift at lahat po yan ay ibinigay. Anong purpose? By means of helping. Tumulong. Saan? Sa entire church. Dapat may contribution ka sa loob ng church. Can you hear amen? Or else, sabi mo, Pastor, ba't ba wala akong gustong gawin at wala akong magawa sa church? Ay tanungin mo nga sarili mo kung na-born again ka nga ba. Kasi ang mga na-born again sa kanilang spirito, doon nakadeposito ang lahat ng spiritual na talento at kaloob ng Panginoon. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Pero mo, di ba dati hindi ka marunong kumanta? Dati pag nagbigay ka 10 lang, iniipit-ipit mo pa. Ngayon 1,000 lang, napakadali. It is spiritual gift. Can you hear amen? Amen po ba? Dati pag may sakit ka, medical, biogesic ka agad. Ngayon pag may sakit ka, Lord, I am healed. Amen. Di ba? It is a spiritual gift.
Kaya nga po, kapag binigyan ka ng kaloob ng Panginoon, ibig sabihin nun, you are born again in your spirit. Can you hear amen? Amen. In teamwork, ang motto po ng mga langgam ay ano ulit? For the queen and for the colony. Kaya kasi pag nawala ang queen, bagsak na ang kanilang bahay or colony. Ang atin namang motto ng mga tao ay ano po yan? For the king and his kingdom. Sige nga, sabihin natin, for the king and his kingdom. Amen. Parang sinasabi natin, for Christ and his body, the church. Amen po ba? Basta para sa Panginoon, magkakasundo tayo para lumago ang kanyang kaharian. Shout amen. Palapakan po natin ang Diyos. So much for that. Review lamang po yun. Let's move on with number 4. Ano po yung learning mula sa mga langgam? Number 4, everybody, lesson of unselfish unity and sharing. Sige nga po, isa pa po. Lesson of unselfish unity and sharing. Isa po sa magandang ugali ng langgam ay yung sharing of food, no, with other ants. Walang langgam po na kumakain mag-isa. Nakakita na ba kayo ng langgam na kumakain mag-isa? Meron ba? Kapag nakakita ka ng langgam na yan, sakim po yan. Amen? Kasi ang mga langgam, pag nakakita ng pagkain, ito po ay para sa lahat. For the queen and the colony. Can you hear amen? Amen po ba? Ang example po natin dyan ay yung ito. Nakakita na po ba kayo ng piatos na gumagalaw? At yung isa nakakagulat sa pader umaangat, gumagapang? Alam niyo po ba kung bakit? Pag inangat niyo po yan, pag tinanggal niyo po yung piatos, marami pong langgam sa ilalim yan. Binubuhat po nila. Tama ba mga kapatid? Na-try niyo na po ba yan? Amen. Ibig sabihin, sama-sama sila na bumubuhat ng kanilang pagkain. Why? Because they have unity and they have sharing. Amen po ba mga kapatid? Ikaw ba, pag may pagkain, sinishare mo? Sa kapatiran. Pag marami kang mangga, binibigyan mo ba ang iyong kapatid? Amen mga kapatid? Kamatis, talong, patola. Amen mga kapatid? Amen? Amen. Kasi ang gusto mo, lahat ng pagpapala na meron ka, magiging channel of blessing ka, daluyan para sa gawain ng Panginoon at sa mga anak niya. Shout amen. Hindi lang piatos ang share mo. Amen? Amen po ba? So, kung ang mga langgam nga po ay may unselfish unity and sharing, dapat tayo din pong mga Christian, mga tao, we must be wiser than the ants. Tama ba? Amen po ba mga kapatid? Amen. Ang mga langgam po, hindi po yan nagkakanya-kanya, nagsasarili. Amen po mga kapatid? They think of themselves not as the big picture, but as part of the big picture. Hindi sila yung bida-bida. Pag may nangyari na gawain, akala mo, kasi inisip ko yan akong gumawa niyan. Hindi po. Inisip naming lahat yan, kaya nga po ang ganda ng kinalabasan. Can you hear amen? You don't the credit on your own. Bagkos, kung mayroon man nagsabi sa'yo, ang ganda naman ang naisip mo, hindi ko po magagawa yan pag wala po tong mga kasama ko na to. Can you hear amen? Amen. Kasi, sinishare mo din yung glory na natatanggap mo mula sa Panginoon at sa ibang tao. Can you hear amen? Ang kanila pong sigaw ay for the queen and the colony. Kaya dapat po, ang sigaw din natin ay ano po ulit? Sige, pakipindot. Everybody. For the king and his kingdom. Amen po ba? Basta lahat na ginagawa namin dito sa church, kahit pagod na kami, hindi yan para sa tao. Kahit hindi nyo man nagustuhan, okay lang yon. There's a room for improvement. Tama mga kapatid? But everything that we do here in the church is for the King and His kingdom, sapagkat siya naman ang nagbibigay ng pagpapala sa lahat ng nagpapagamit sa Kanya. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Kaya pag pinag-pray ka rito, huwag kang tatanggi. Kapag pinakanta ka rito, special number, huwag kang tatanggi. Bakit? Hindi mo kinakantahan ng tao. Ang kinakantahan mo, ang pinaglilingkuran mo ay ang Diyos na mahal ka kahit hindi pa maganda ang boses mo. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Amen. Sabihin sa katabi, huwag kang mahihiya. Amen po ba? Amen. Ganito po mag-isip ang mga langgam. Ang tawag po dyan ay next, exponential effect. Sabi nga natin, exponential effect. Amen. Pag sinabing exponential, in terms of increase, ayan po, rapid increase.
mabilis na pagdami. Bakit po kaya? Sabihin niyo po sa akin kung bakit. Kasi lahat sila, kung 10 langgam yan, 10 rin ang dala niya na butil ng palay. Tama mga kapatid? Hindi yung isa lang, o isa, tapos isa na naman. Hindi. Lahat sila, pag inutusan ng queen, get food, kumuha kayong pagkain. Lahat yan, pagbabalik niyan, meron silang lahat pagkain. Can you hear amen? Oh, kaya kapag may ginawa ang mga langgam, exponential ang effect po niyan. Kaya nagkakaroon po ng mga bagong bagay sa loob ng kanilang colony. Amen po ba? Ginagawa nila ito for their queen. No? Bakit? Kasi ang queen naman po, ang nangingitlog ng other baby queens. Di ba? Mga virgin queens. Para tuloy-tuloy pa rin ang kanilang cycle of life and their species will continue. Maliwanag po ba mga kapatid? Hindi nila iniisip yung kanilang sarili. Ang iniisip nila for the future. Kita niyo yung mga langgam na yan? Amen po ba? Ayaw nila na mawala yung kanilang lahi, ang kanilang species. Kaya hindi po sila makasarili. Lahat ng meron sila, ibibigay nila sa reyna para ang reyna na yan ay mangitlog na mangitlog at dumami sila. Kanya, amen? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Alam niyo po, nabasa ko, yung lalaki, kapag once that they mate on the queen, isa lang po siyang parang yung kanyang sarili ay naduduplicate lang. Kamukhang kamukha niya, sabi ng mga scientists. Amen po mga kapatid? Ibig sabihin, na-duplicate lang siya. Pero after 45-60 days, mamamatay na rin siya. Pero may bago namang kamukhang kamukha niya. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? So ganun ang ginagawa ng mga langgam. Ang ibang mga tao po ay kagaya rin ng mga langgam. Pero ang iba naman po ay hindi po nagpapasakop or hindi po tumutulong. They are selfish. Bakit? Sapagkat may ilang tao na pinapairal ang sinful nature. Galatians chapter 5 verse 19. The acts of the sinful nature are obvious. Ano po yung ginagawa ng makasalanang nature natin? Sexual immorality, ano pa? Impurity and debauchery, 20. Idolatry and witchcraft, hatred, discord, pagkanya-kanya, jealousy, fits of rage, galit. Look at that. Selfish, ambition, dissensions, factions. Now, hindi ko naman isa-isahin yon para idiin, ikaw ganito ka. Hindi po. Ang pinaka-highlight ang natin dyan is the word selfish ambition. Amen po ba? Ibig sabihin po, yung selfishness ay parte ng ating sinful nature. Sabi nga natin, sinful nature. Yan. Pag sinabing nature, natural na mangyayari. Hindi mo na kailangan utusan ng ibon na lumipad kasi lilipad talaga yan. Tama? Hindi mo na kailangan sabihin sa isda, langoy. Lalangoy yan. By nature. Hindi mo na rin kailangan utusan ng tao na magkasala kasi magkakasala at magkakasala yan. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Maglagay ka nga lang dyan ng bawal yun ang gagawin Andiyan po ba kayo mga kapatid? Because it is the sinful nature. Likas po ito sa mga tao. Kusa po itong lalabas. Kaya dapat po, bilang mga anak ng Diyos, mag-ingat tayo sa ating paglilingkod. Baka madala tayo ng selfish ambition. Can you hear amen? Amen po ba? Sino po sa inyo ang naghahangad na siya ay maging worship leader? Siya ay maging best tither? O kaya naman siya ay maging pastor? Amen po mga kapatid? Amen. Ingat tayo. Kasi baka pag sinimulan natin gawin iyon, ay sabi mo, kaya ko lang naman gagawin yun kasi meron akong gustong mangyari. Can you hear amen? Look at this. Philippians chapter 1, 16 to 17. They preach because they have love and they know that God gave me the work of defending the good news. 17, but the others preach about Christ for ano daw? Selfish and wrong reasons. Wanting to make trouble for me in prison. No? So, yung iba na nagpipreach, sinasabayan si Pablo sa pangangaral ng salita ng Diyos, pero ang gusto lang nilang gawin, siraan ng siraan si Pastor Pablo para bumagsak ang kanyang ministry. Brothers and sisters, pag gano'n ang ginawa natin, no reward yan sa Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? Kahit na mapaos ka na rito, magpagod ka, kahit umitim ka na sa araw, kakahayo mo, kung ang motibo mo ay mali, you have your selfish ambition, wala po yung reward. Sabihin sa katabi, wala yung reward sa Panginoon. Can you hear amen? So what do we do?
check yourself before it's too late. Tama ba mga kapatid? Use the Word of God. Kasi hindi naman tao ang magko-correct sa atin eh. Minsan nga, sabi mo, ayoko makinig dyan kasi mali rin yan eh. Well, if walang magko-correct sa'yo, dapat ang salita ng Diyos ang pinakabasihan natin. Can you hear amen? Amen po ba? Tingnan nyo po ito. 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 15. Mag-ingat tayo. By the grace God has given me, I laid the foundation as an expert builder, and someone else is building on it. But each one, look at this, but each one should be careful how he builds. Mag-ingat daw eka sa iyong mga ginagawa sa ating Panginoon. How you build it. 11, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is, sino daw? Jesus Christ. Dapat si Kristo lang ang laging laman ng preaching mo. Si Kristo lang ang laging dahilan ng ginagawa mo sa loob at labas ng simbahan. Can you hear amen? Siya ang pundasyon. Tama ba? Pundasyon ng lahat ng ginagawa natin. And if Jesus is the foundation, you are standing on a solid ground, on a solid rock. Can you hear amen? Amen po ba? Kayo po ba'y nakaranas na mag-beach at nakaapak kayo sa buhangin na lumulubog? Yan. Hindi kasi yan solid. Pero sa bato, solid po yan. At yan po ay si Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Verse 12, napakaganda po. Sabi dyan, if any man builds on this foundation using, gold, what else? Silver, costly stones, wood, hay, or straw. Napansin nyo po, mula sa mga mamahalin at matibay na mga materyales, papunta sa dayami, kahoy, at mga damo. Tama ba mga kapatid? Napansin nyo po yon. Bakit ito ang halimbawa? 13, his work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with, fire. Lahat po yan ay idadaan sa apoy, yung ginto, yung pilak, yung kahoy, dayami. Alam nyo na ang mangyayari pag dinaan. And the fire will test the quality. Sabi mo nga, quality of each man's work. Amen po ba mga kapatid? Quality ang hinahanap ng Diyos, hindi quantity. Kahit dumami tayo ng dumami rito, kung yung marami na yun, hindi naman nagbibigay sa Panginoon, ano mangyayari sa atin? Mauubos din yung ating iniipon na pagkain. Can you hear amen? Pero kung quality ang hinahanap natin, mahal natin ang gawain ng Diyos, alam natin na magsusustain tayo at mas dadami pa ang churches na maitatayo natin sa iba't ibang lugar. Amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Gusto niyo po bang dumami ang church natin? Amen. Yan ang pangarap ng Diyos. Hindi natin pangarap yan. Pangarap yan ng Diyos, inaangkasan lang natin ang pangarap na yan. Can you hear amen? Amen. So look at this. The fire will test the quality of each man's work. 14, sabayan nyo nga po ako, everybody. If what he has built survives, no? So hindi natupok yung kanyang ginawa, he will receive his, ginto, pilak, mamahaling bato ang ginamit mo, may reward ka. 15, if it is burned up, nasunog, anong mangyari? He will suffer loss. Lugi ka dyan. Wala kang makukuha. Amen po ba mga kapatid? He himself will be saved. Ito ang pampakasuelo ng Diyos. He himself will be saved, but only as one escaping through the flames. Ligtas naman siya, nag-church Alam naman niya si Jesus. Saved siya, pero para lang siyang kamote na inalis lang doon sa paga para hindi ka masunog. Can you hear amen? Andiyan po ba yung mga kapatid? Amen po ba? Pupunta ka sa langit, pero para ka lang inaalis sa apoy ng emperno para hindi ka na lang masunog at mapaso. Are you with me mga kapatid? Pangit naman yun. Pagdating mo sa langit, gumagapang ka, Lord. Lord, thank you. Papasukin mo ako. Andiyan po ba yung kapatid? Samantalang yung iba'y tumatanggap ng kanilang korona para sa Panginoon sapagat sila ay gumamit ng tunay na paglilingkod sa Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. So nakukuha niyo po yun mga kapatid? Pag yung ginagamit ay mali, walang reward yan. Pagka naman, pag tama naman ang yung ginagamit, merong reward ito sa ating Panginoon. Can I hear amen? Philippians 2, verse 3 to 5. Don't be selfish. Again, don't be selfish. Sa Tagalog ay huwag kang makasarili. Don't live to make a good impression on others,
be humble. Sabihin sa katabi, be humble. Thinking of others as better than yourself. 4, don't think only about your own affairs, but be interested in others too and what they are doing. Verse 5, ito po yung keyword. Your attitude should be the same that Christ Jesus had. Amen po ba? So, wag ka lang iniisip mo lagi, ano bang makukuha ko dyan? Ano ba ang pakinabang ko diyan? Ano ba ang gagawin nila para sa akin? Ay, hindi pwede yan sa schedule ko. Hindi pwede. No. Isipin mo rin ang iba. Sabi ng verse na yan. Sabi diyan, be humble. Sapagkat yan po ang attitude or character na meron si Kristo. Can I hear amen? Amen po ba? Sino po sa inyo ang gustong ma-promote bilang manager someday? Amen po ba? Amen? May-ari ng isang kumpanya. Amen? Amen po ba? O kaya siya ay boss ng isang malaking multi-company. Meron ba nag-isip dito? Amen. Parang ayaw nyo ata. Ano? Sino gusto maging bilyonaryo? O, magtrabaho. Hindi yung tataya lang tapos bilyonaryo. Mali. Tinatanong ko, kayo ng trabaho? Ayaw nyo ng trabaho. Brothers and sisters. Sino sa inyo gusto maging manager? Amen po ba? CEO. May-ari ng kumpanya. Yan, pumalakpak sa Panginoon. Yan ang mga mayayaman eh. Amen po mga kapatid? Pero bago ka maging lingkod ng Diyos, lahat ng mga achievement na ibigay sa'yo ng Panginoon, ibababa mo yan. Tama mga kapatid? Sapagkat pag naglilingkod ka sa Panginoon, ang tawag sa'yo ay servant leader. Amen po ba? Kung kakain na ang mga kapatiran, huli kang kakain. Leader, eat last. Tama mga kapatid? Sige po, busog na po ako. May natitira pa ba? Andiyan po ba yung kapatid? O pastor, umupo ka na. Sige, sanay ako nakatayo eh. Pero ang totoo, kanina pa ako nakatayo. Andiyan po ba kayo? O pastor, saan ka? Uwi na ako eh. Sige po, pastor. Hindi mo man lang ko sinabay. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Pero gagawin mo yan kasi you are humble. Sabihin sa katabi, be humble. Amen po ba? May mga kapatiran po tayo na mga manager, mga attorney, mga engineers, doctors, lahat po ng mga matataas na pwesto. And yet, makikita mo sila, nagwawali sa church, nasa tech na nag-aayos ng mga gamit ng simbahan. Amen po mga kapatid? Nagbibigay ng pagkain, nag-aabot sa'yo. No? Meron kami kilala, si manager, pinagluluto pa kami niyan pag pupunta kami sa kanila. Can you hear amen? Pero pag ibang tao, hindi siguro eh. Pero dahil lingkod ka ng Diyos, anak ka ng Panginoon, kaya ka ang maglingkod sa anak ng Diyos, ay paglilingkod na rin sa hari ng mga hari. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So be humble. Sabihin sa katabi, be humble. Oh, yung iba nga, wala ka pa namang nararating, tas antas ng tingin sa sarili, dapat matuto na tayo na maging humble. Can you hear amen? Be like Jesus. Tama po ba? Bakit? Look at this. Many things can be done in the kingdom. Only if, you don't mind who gets the credit. Tama ba? Maraming gagawin sa kaharian ng Diyos. Maraming gagawin sa loob ng church. Can you hear amen? Amen po ba? Pero walang gustong gumawa kasi sabi nila, ayokong gumawa dyan. Bakit? Hindi naman napansin ni pastor yung ginawa ko. Hindi na-recognize, hindi nabanggit sa stage ang kanyang mga pinaggagawa. Hello? Andiyan po ba yung mga kapatid? Pag hindi ba na-recognize ng yung ginawa sa loob ng church, malulungkot ka? Slight, medyo malulungkot. Tama ba mga kapatid? Aayaw ka na ba? Magtatampo ka ba? Aalis ka ba sa church na to? Pupunta ka sa ibang church? Well, I tell you, pagdating doon sa church na yun at hindi ka na naman pinapansin, aalis ka na naman ba? Huwag ka nang umalis. Ang tawag doon ay church hoppers, parang grasshopper. Talon ng mga churches. Tama po mga kapatid? Amen. Brothers and sisters, kung hindi man nakita ng tao ang iyong ginagawa, hindi naman ito lumalampas sa mata ng Panginoon. Can I amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Di ba may kanta? God is watching us from a distance. Alam niyo ba yon? Elementary, lagi yung kanta sa mga graduation. Andiyan po ba yung mga kapatid? Amen. Kaya ganito po ang tunay na paglilingkod. 1 Thessalonians 2:8. We love you so much that we gave you not only
God's good news, hindi lang mabuting balita, hindi lang basta pagpipreach, hindi lang basta pangangaral, kundi ano daw? But our own lives too. No? May extra mile ang mga naglilingkod. Nag-Bible study ka na rin lang, hindi magdala ka ng tinapay. Amen po mga kapatid? Kung may pambili na rin lang naman, hindi maglugaw ka. Amen po ba mga kapatid? Extra mile. Sabihin sa katabi, extra mile. Amen mga kapatid? I-share mo, pati ang buhay mo, pati ang laman ng pitaka mo. Amen? Pati ang laman ng rep mo. Amen? Pati ang laman ng bahay mo, sinishare mo para sa gawain ng Panginoon. Can you hear amen? O, palakpakan natin ang Diyos. Parang ayaw nyo i-share yung laman ng rep nyo, Andiyan po ba kayo mga kapatid? Eh sabi ng iba, Pastor, ano bang koneksyon ng pinagsasabi mo sa langgam? Hindi nyo pa rin ba nagigets? Ito po ang koneksyon dyan. John 4, verse 38. Everybody, I sent you to harvest. No? Ikaw ay mag-aani where you didn't plant. Others had already done the work and you will gather the harvest. Ibig sabihin ganito, umaani ka sa gawain ng Diyos sa hindi mo tinaniman. Tama ba? Kasi may nagtrabaho na sa'yo bago ka pa dumating sa lugar na ito. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya ang gagawin mo na lang, maglingkod sa Panginoon. Can you hear amen? Humayo ka, magturo ka, magpakanta ka, magbigay ka, etc., etc. Why? Because there is sharing in the kingdom of God, in the body of Christ. Can you hear amen? Basta gumawa ka ng gumawa, bahala ang Diyos na magpasahod sa iyo. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen po ba mga kapatid? Ikaw ba'y ahayo kahit walang sahod? Praise the Lord. Tingnan niyo po ito. 2 Corinthians 8 verse 1 to 3. Ganito po nangyari kay Pablo. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace God gave the churches in Macedonia. Ano po ang ginawa ng mga taga-Macedonia? They had been tested by great troubles, no? Malaking problema nila, and they are very poor. Sino po sa inyong mahirap? Sa tingin niyo mahirap kayo? Wala naman. Pero dito sa Macedonian church, sabi ng Bible, they are very poor. Kung ikaw ang ulam mo ay tuyo, sila asin na talaga. Andiyan po ba yung mga kapatid? But they gave much because of their great joy. Nakita niyo po yan? Yun po ang tinatawag na pusong generous. Kasi ang akala nila, pag generous ka, marami kang binibigay. Hindi po. Ang generous, kahit wala ka nang maibigay, naghahanap ka para lang may maibigay ka para sa Panginoon. Kaya amen? Amen po ba mga kapatid? Kaya nga kahit piso, 10, tinatanggap ng Diyos yan. Amen po ba mga kapatid? Kasi alam ng Diyos, pag nagkameron tong anak ko na to, bibigay niya rin yung malaki para sa aking gawain. Shout amen. Pumalakpakan lahat ng gustong maging faithful tither sa Panginoon. Simulan mo sa maliit, kapatid. Naghihirap ka, 10, 5, 5, piso-piso kung mahirap sa iyo. Amen po ba? Verse 4 sa NIV, look at this. They urgently pleaded with us. Nagmakaawa pa sila for the privilege of sharing in this service to the saint. And they did not do as we expected, but they gave themselves first to the Lord and then to us in keeping with God's will. Amen po ba mga kapatid? Ang tawag po ng Bible dyan, privilege of sharing. Sabi nga natin, privilege. Pribilehiyo mo na tumulong sa gawain ng Diyos. Tama ba mga kapatid? Tandaan po ninyo ito. Pag hindi kayo nagbigay, pag hindi kayo tumulong sa gawain ng Diyos, mawawala ang pribilehiyo ninyo na tumulong sa Diyos at sa gawain ng Diyos. Can you amen? Amen po ba? Bakit? Gagamit ang Diyos ng ibang tao at yung tao na yon ang tatanggap ng pagpapala. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Yan, kagaya po na nangyari sa Church of Macedonia. You lose the blessing pag hindi ka tumulong. Kaya sila nagpupumilit, Pablo, tanggapin mo na yung aming ibibigay sa iyo kahit wala kami makain. Bakit? Alam nila sa kanilang sarili, papalitan ito ng Diyos ng mas marami pa. Kaya amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Huwag sayangin ang blessing. Sabi sa katabi, huwag sayangin ang blessing. Amen po ba? Ganito pong nangyari sa mga taga-Pilipos. Kasi ang mga taga-Pilipos,
na church ay mahilig tumulong sa gawain ng Panginoon. Sabi rito, Philippians 4:19. Are you familiar? O, tingnan nyo. And the same God who takes care of me. Take note ha. Sino nag-aalaga kay Pablo? The same God. Yung Diyos, hindi po mga tao. Ang tao, ginagamit lang na channel o blessing ang mga taga-Pilipos. Maliwanag po ba yun? Ayaw magbigay, mga taga-Pilipos, may ibang magbibigay sa akin. Tama ba mga kapatid? Because this same God takes care of me. Tama po ba mga kapatid? Ano pong pangako? My God will supply all your needs from His glorious riches which had been given to us. Kanino? In Christ Jesus. Are you with me mga kapatid? Kaya ang pangakong ito, wag mong angkinin ng angkinin. Kasi ang pangakong ito ay para lamang sa mga nagmamahal at nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? Sige, palapakan natin ang Diyos. Sabi mo, Lord, bakit ako nagkukulang? Bakit ako nagkukulang? Sabi ni Pablo, my God, the same God that supply all my needs will also supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Can I hear amen? Amen. Pag tumulong ka sa gawain ng Diyos, ibibigay niya, isusupply niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Amen po ba? Amen. Next, number 5. Malapit na po tayong matapos. Number 5, what is that? Lesson of obedience and discipline. Sabi nga natin, obedience, discipline. Very good, no? Ang discipline po sa loob ng church, alam niyo po ba na napakataas? Tama po ba? Amen. Bakit? Sabihin niyo po sa akin kung bakit. Kasi ang Diyos natin, mataas ang standard. Tama po ba mga kapatid? Kaya marami pong ayaw sa church eh. Bakit? Ayain mo sa church, ayaw ko dyan. Bakit? Baka mabago ang lifestyle ko. Baka mabago ang negosyo ko. Baka mabago ang aking tinatangkilik. Amen po ba mga kapatid? Pero ang mga langgam, sobrang masunurin. Sobrang disiplinado. Bakit? Proverbs 6, verse 6 to 8. Tingnan niyo po Go, watch the ants. Panoorin mo ang mga langgam. You lazy person, watch what they do and be wise. 7, ito ang maganda. Ants have no commander, no leader or ruler, but they store up food in the summer and gathered their supplies at harvest. Amen po ba mga kapatid? So tingnan nyo po, walang nag-uutos sa mga langgam, pero gumagawa sila. Tama po ba mga kapatid? Amen po ba? Gawa lang sila ng gawa. Ganon sila kadisiplinado. Pag iniwan sila, gawin mo yan, gagawin nila ito. Amen po ba mga kapatid? Hindi kagaya po ng tao. Hello? Kapag ka may nakatingin, nandyan si leader, nandyan si pastor. Aba, doon palang gagawa, doon palang nagsisipag. Hello? Nandyan po ba yung mga kapatid? Amen po ba? Pag nandyan si care leader, masipag. Pag wala, parang sabi nga, pag wala ang pusa, nagkakagulo ang mga daga. Andiyan po yung mga kapatid? Which is very true. Tanong, pag may pinagawa pa sa iyo ang Diyos, gagawin mo kahit walang nakatingin? Amen. Ang tawag po dyan ay discipline. Tama po ba? Amen. Ano ba ang dakilang utos or Great Commission sa mga disciple o tagasunod ng Diyos? Ikaw ba'y tagasunod ni Kristo? Sumusunod ka ba kay Kristo? Anong tawag sa mga sumusunod kay Kristo? Christian. Hindi ka Bilmanian, hindi ka Noranian. Christian. Tama ba mga kapatid? Ang mga sumusunod kay Nora, Noranian. Kay Bilma, Bilmanian. Pero kay Kristo, Christian. Pumalakpak nga po ang lahat ng Christian para alam natin. Praise the Lord. Amen po ba? Ano ang utos sa mga Kristiyano? Matthew 28:19 to 20. Therefore, ano daw ang sabi? Go! Humayo! And make disciple of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. 20. Teach these new disciples to what? To obey. Sumunod. All the commands I have given you, and be sure of this. I am with you always, even to the end of age. Ano po ang utos? Humayo, go, and make disciple. Ang Greek word ng salitang make disciple ay, next, mateitio. Sabi nga natin, mateitio. Very good. Ito po ay salita na nagmula sa
salitang matetes. Sabi nga natin, matetes. Yan. Ito po, ang ibig sabihin niyan ay to become a pupil, no? Estudyante. That is, enroll as a scholar. Sino po sa inyo naging estudyante? Taas nga kamay. Pumunta sa school. Amen po ba? Pag estudyante ka ba, dapat may dala kang panulat? Dapat ba may dala kang papel? Amen. Dapat ba may dala kang baon? Meron din. Amen po ba mga kapatid? Etong matindi, you are enrolled as a scholar. Sabi nga natin, scholar. Nakita na po ba kayo ng scholar? Dapat ba sila ay palaaral? Dapat ba sila ay masipag o bulakbol? Masipag, pastor. Amen po ba? Ang mga anak ng Diyos, ang hinahanap ng Diyos ay mga masisipag na mga scholar, palaaral. Be disciple, instruct, and to teach. Kasi ang gusto ng Diyos, kapag tinuruan tayo, matututo rin tayo na magturo sa iba. Tama ba mga kapatid? Kaya tinan nyo laging sinasabi ni Pastor Gani, please get your pen and your notebook. Ano po yung point number 5 kanina? Ay, number 4. Ano po yan? Lesson of unselfish. Yung iba. Yun. Sharing, unity and sharing, right? Tama ba mga kapatid? Pero yung mga hindi nakapagsulat kanina, hindi naman po kayo kinukundina, kundi pinapaalam lang natin na sana kung naisulat ko yon, nasagot ko sana kagad yung tanong. Tama ba mga kapatid? Ang hinahanap ni Lord, matetes, mga disciple, mga leader, mga scholar. Bakit? Kasi pag wala kang natutunan sa turo ni pastor, wala ka rin ituturo pag namatay si pastor. Nandiyan po ba yung mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Kaya sabihin sa katabi, magsulat na tayo. Buhay pa naman si pastor. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Are you with me? Bakit? Ang utos sa 20, teach these new disciples to obey what I command you. Amen po ba mga kapatid? Mag-aral ka, willing kang matuto para eventually ikaw naman ang nagtuturo sa kanila. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. So malinaw, ang ipoproduce natin ay disciples, leaders, mga mahiling mag-aral. Mahilig ka ba mag-aral? Mahilig ka ba magbasa? Magsulat-sulat? Amen po mga kapatid? Ibig sabihin, kailangan ka ng Diyos. Mahilig ka ba sa karunungan? Amen? Mahal mo ba ang mga libro? Ang tawag sa'yo, bookworm, eka. Are you a bookworm? Amen? Palabasa, no? So, make disciples, not make excuses. Ang focus natin lagi, disciples. Sabi nga natin ulit, disciples. Bakit po kaya? Sapagkat ang mga disciples, humahayo yan. Lumalabas yan ng church. Nagtuturo yan. Naglilingkod yan sa Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Amen po ba? Ang tawag po doon ay commitment. Sabi nga natin, commitment. Kayo po ba'y committed sa Panginoon? Sabi mo, Lord, mula ngayon, dahil Christian na ako, hindi ako mawawala sa church. That is a commitment. Can you hear amen? Anong ibig sabihin pag commitment, pastor? Pag sinabing commitment, ayaw mo mang gawin, tinatamad ka man, ang dami mo mang dapat na idahilan, pupunta ka pa rin sa gawain ng Panginoon. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Why? Because making disciples produces converts and members. Yung mga converts po na yan, na napoproduce natin, hindi naman po yan hahayo Tama ba mga kapatid? Sino po sa inyo mga bago rito? Taas ang kamay. First, yung mga nakakaisang taon pa lang. Yan. Yung iba, ayaw na mga hayo pa niyan kasi baby Christian pa sila. Pero yung mga matatagal na brothers and sisters, malalaman mo lamang na ikaw nga ay leader kung naglilingkod ka sa Panginoon. Tanong, naglilingkod ka na ba sa Panginoon? May ministry ka na ba sa Panginoon? Amen. Ang mga members, ang mga converts, pag inassign mo yan, nagbabanta pa yan. Todo tangyan. Ayoko po, pastor. Sabi na, pastor, pag inassign mo ako, lilipat ako ng church. Aba, nagbanda pa. Andiyan po ba yung kapatid? Pero ang mga leader, pag inassign mo yan, sige, pastor, for the King and for His kingdom. Alang-alang sa ating Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Are you with me, mga kapatid? Amen. Yung mga gustong lumipat, sige. Lilipat ulit kayo. Babalik na naman kayo kung saan kayo galing. Are you with me, mga kapatid? Amen. Magsimula ka na. Kayo po ba'y natutuwa kapag may bago sa church? Amen. Totoo yan? Tingnan nyo, lingon-lingon ka lang. May mga bago ba?
Oh. Amen mga kapatid? Kaysa naman 10 taon na tayo dito, 2 taon na lang, yung katabi mo siya pa rin. No? Magkasawaan naman kayo. Baka magkapalit na tayo. Andiyan po ba yung mga kapatid? Amen. Dapat po ikinakatuwa natin kapag may bago. Tama ba? Kayo ba'y natutuwa kapag may bago nagpapakanta rito? Baka pag may bago na mga special number, mga tumatayo. Amen po ba? Bakit? Kasi sila po ay mga nagsusumikap, no? Na maglingkod sa ating Panginoon. Nagiging leader na yan mga yan. Amen po mga kapatid? He or she is one step ahead with the others. Kumpara naman sa iba na 10 taon na nakaupo pa rin, buti na lang si brother, si sister na assign na sa pagpe-pray sa loob ng church. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Kaya huwag kang tatanggi sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Sabi ni Mark Twain, ito napakaganda, and I also live with it. The secret of getting ahead is what? Getting started. Sabihin sa katabi, simulan mo na. Ang mahalaga kasi, sisimulan mo. Sabi mo, Lord, gusto kong maging song leader. Adi simulan mo. Pag-practice ka na, hawak-hawak ka ng mic dyan. Pag wala sila, o pag nandyan na, baba mo ulit. Nakakaya. Mga kapatid, simulan mo na. And you are one step ahead do sa mga nakaupo last year. Are you with me mga kapatid? Kung gusto mo na nagbibigay ka sa Panginoon generously, simulan mo sa mababa hanggang sa lumalaki na ito. And you will see na, Lord, 1,000, salamat kasi 90% binigay mo sa akin, 10% lang ay bibigay ko, kaya napakadali sapagkat marami akong pagpapala. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Simulan mo. Sabihin ulit sa katabi, simulan mo na. So you will get started and getting ahead. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Malaki po ang tatrabahuhin natin. Acts chapter 1 verse 8. Look at this. But you will receive power, everybody, when the Holy Spirit comes on you. And you will be my what? Witnesses in Jerusalem, mga Jews, and in all Judea and Samaria, Gentiles, and to the ends of the earth. Sa Tagalog, hanggat may lupa, hanggat may mga bansa, hanggat may mga tao, yun ang tatrabahuhin natin na sharean ng salita ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Ano ang resulta? Acts 2:41 to 42. Those who accepted this message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Wow! Ilan pong nadagdag sa isang araw lang? 3,000. Ilan na tayo rito? May 100 po ba may get na? Imagine niyo na humayo, kunyari, si Pastor Aban, at isang araw lang 3,000 ang na-convert. Aba, saan kaya natin sila ilalagay dito? Andiyan po yung mga kapatid. Amen? Bakit? Kasi merong nag-step up, merong humayo para mangaral ng salita ng Diyos. Can you hear amen? At ano nangyari? 42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Anong tawag natin sa mga binanggit ko kanina? Yung apostles' teaching, fellowship, prayer. Di ba ang tawag doon ay discipleship? Tama ba mga kapatid? Tinuturuan mo ang mga kapatiran, kaya sila'y natututo at lalong dumadami ang nananampalataya sa Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. Masaya ba kayo pag dumadami tayo? Amen. Kasi masaya si pastor at masaya lalo ang ating Panginoon. Shout amen. Hallelujah. And finally, number 6, dito tayo matatapos. Hay, salamat. What is this? Everybody, lesson of time and opportunity. Amen po ba? Tatanungin ko po kayo, nakakita ka na ba ng langgam na nakatunganga lang? Ha? Sa buong buhay nyo, nakakita ka ba ng nakatungangang langgam? Di ba, parang laging on the go yan. Ha? Lakad ng lakad. Walang langgam na nakatunganga lang. Lagi yung busy. Hindi lang si Jollibee ang BCB. Pati mga langgam, busy rin. Amen po mga kapatid? Kaya, huwag magsayang ng time. Huwag magsayang ng opportunity. Narito ka na rin lang sa OCW Pampanga. Ano ba ang pinapagawa ng Diyos sa iyo? Sayang naman kung sasabihin mo next year na. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Huwag magsayang ng time and opportunity. Proverbs 30 verse 25, ants, they are weak, but they store up their food in the summer. Kailan sila nag-iimpok?
Summer. Sabi nga natin, summer. Pag sinabing summer, it is the period of time or the working time na kanilang ginagawa. And after po ng summer, wala na. Hindi na sila pwedeng lumabas kasi marami ng baha, marami ng malalaking mga cannonballs, mga ulan po yun. Ngayon mga kapatid, tatamaan na sila. Kaya they seize the moment na kapag merong pang oras, nag-iipon sila ng pagkain. Or next year ulit. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Yung ating women's ministry sa Mayo, excited ba kayo mga kapatid? Sabi na ba, ayoko umatin kasi, ayan, dahil wala nang nagsi-attend, next year na lang ulit. At ang tagal na naman. Kaya ang ministry laging namamatay. Can you hear amen? Parang alaman po yan. Itanim mo rito. Ay, ayoko dyan. Lipat dito. Bunot na naman. Lipat ko na naman dito. Wala, hindi na-establish ang tawag nga po nila. Are you with me mga kapatid? Amen. So, kailangan po, wag nating i-waste ang time and opportunity. Sabihin sa katabi, bawal tamarin. Sa kabila naman, bawal tamarin. Amen po ba? Galit ng Diyos sa tamad, pero mas maganda, bawal tamarin. Tama ba mga kapatid? Kung minsan tinatamad ka na, bawal. Yan ang wag na wag mong gagawin, lalo na sa gawain ng Panginoon. Amen? Next, so don't miss to share the gospel or the good news. Ano po yan? The salvation for all through Jesus Christ. Amen po ba mga kapatid? Ang tawag doon, gospel opportunity. Pag birthday mo, nag-invite ka ba sa church? Halika, sama ka sa akin. Bakit? Birthday ko eh. Aba, mabigat yan. Pero ito pagkatapos nating mag-church, ililibre kita. Matindi. Tama mga kapatid? Who can say no to that? Have you tried that? Na-try nyo na po ba yun? Yung pag-birthday nyo, gusto nyo na lang kayo lang lalagi sarili. Hello? Kapag ikaw ay boss sa isang kumpanya o may mga tauhan ka, amen po ba? Gospel opportunity po ang tawag diyan. Amen po ba mga kapatid? Ikaw ay isang nanay. Nanay ka eh. Ba't hindi mo madalang mga anak mo? Baliktad. Dapat ikaw ang nagdadala sa mga anak mo. Kasi nanay ka, tatay ka. Can you hear amen? Amen po ba? Amen. If you are a teacher, may mga estudyante ka. Tama ba? Ikaw ay politiko, may mga nasasakupan ka na mga tao sa iyong lugar. Gamitin mo yan as a gospel opportunity. Shout amen. Amen. Sa mga bagong pasok lang sa ating church, it is never an accident. Amen po ba? Kung bakit kayo naririto? Kasi dinala kayo ng Panginoon para lumago sa kanyang gawain. 2 Corinthians chapter 6 verse 2, for God says, as just the right time, I heard you on the day of salvation, I help you. Indeed, God is ready to help you right now. Gusto kang tulungan ng Diyos ngayon. Ano sabi? Today is the day of salvation. Brothers and sisters, hindi bukas ang kaligtasan mo. Today is the day of your salvation. Baka bukas hindi ka naabutan ng sikatan ng araw. Tama ba mga kapatid? Kaya huwag kang tatanggi sa paglilingkod sa Panginoon. Look at this. Hebrews 4:7. This is shown by the fact that God sets another day. O nagbigay siya ng araw. Which is called, ano daw yon? Not tomorrow, today. That is the day. Amen po ba? Many years later, he spoke of it through David in the scripture already quoted. Ang sabi niya, if you hear God's voice today, do not be stubborn. Sa NLT, sabi niya, don't harden your hearts against God. Amen po ba? Narinig mo na ang mensahe ng Diyos na kapag wala si Kristo ay pupunta ka sa impyerno. Kapatid, huwag mo nang tigasan ang iyong puso sa Panginoon. Today is the day of your salvation. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Naimbita ka sa isang umpukan, sa isang party. Nakita mo, opportunity na to. Makapag-pray ako sa kanila. Seize the moment. Baka bukas yung mga taong kaharap mo, kukunin na ng Diyos. Are you with me mga kapatid? Amen. Baka sabi ng iba, tsaka na Lord, bukas na lang. Diba? Lagi natin naririnig yon. Anong sabi ng Biblia? Last two verses. Proverbs 27. Everybody, never boast about tomorrow. You don't know what will happen between now and then. No? Bawal yung manyana habit. Tama ba? Tsaka na. Hello? Andiyan po ba kayo? Bakit? Sure ka bang bukas malakas ka pa? Sure ka bang bukas ay may pera ka pa? Sure ka bang bukas ay may buhay ka pa?
hindi ka sigurado dyan. Can you hear amen? So never boast about tomorrow. And last verse, everybody, sabay-sabay. While it is daytime, we must continue, doing the work of the one who sent me. Ang Diyos yon. Night is coming when no one can work. Amen po ba mga kapatid? Habang maliwanag pa, habang umaga pa, maglingkod ka na sa Diyos. Kasi pag dumating na ang gabi, may mga bagay na hindi ka nang pwedeng gawin na ginagawa mo pa sa umaga. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Habang may oras pa, hanggat may lakas ka pa, hanggat buhay ka pa, brothers and sisters, maglingkod ka na sa Panginoon. Amen po ba? Sabi nga ng isang kanta, kung hindi ikaw, sino pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan na nga ba mga kapatid? Kailan kayo maglilingkod? Nawa hindi po mahuli ang lahat sa inyong paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Magsimula kang maglingkod sa Diyos at sabihin mo ito. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! For the King and His kingdom. Isa pa po. For the King and His kingdom. Amen po ba? Para sa Panginoon. May natutunan po ba kayo? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Sige, tayo po tayong lahat and let's have a quick recap sa ating natutunan. 6 learnings from the ants. Number 1, everybody, lesson of organization. Number 2, lesson of planning. Number 3, lesson of teamwork. Number 4, lesson of unselfish unity and sharing. Number 5, lesson of obedience and discipline. Very good. And finally, number 6, lesson of time and opportunity. Amen po mga kapatid? Mahalaga po yan. So what's our life application? Mabilis lang. Share your life with others unselfishly. Number 2, obey the Great Commission steadily. And number 3, make the most of gospel opportunity. Amen po ba? O pag birthday mo, huwag kang mapalampas na, Lord, itong regalo ko sa'yo, isang kaluluwa. Amen po mga kapatid? Yung mga malapit na mag-birthday rito, hindi naman kayo pupunta eh. Kayo ang magdala para sa Panginoon. Amen po mga kapatid? Amen. May natutunan po ba kayo mga kapatid? What is our Macarius Challenge? Let us maintain harmony in our church. Isa pa po, let us maintain harmony in our church. Amen? Let us pray. Father, we thank you for this wonderful message that you have given us. Kung saan po tinuruan mo kami na mag-ugaling langgam, Panginoon, in terms sa aming mga paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sapagkat tinuturuan mo kami for having unselfish unity and sharing. Ganon din po that we'll become obedient and disciplined. And also that we will not waste our time and opportunity habang narito kami sa church na ito. Baka tawagin mo kami, Lord, sa ibang bansa o kaya magtrabaho kami sa ibang lugar. Then we miss that chance and opportunity na sana ay nakapaglingkod na ako sa iyo sa lugar na ito. Panginoon, saan mo man kami dalhin, matatak lagi sa aming puso na lahat ng aming gagawin is for the King and His kingdom. Para sa Panginoon ang lahat ng aming gagawin para sa iyo. Upang anumang pagkakaiba-iba namin, in spite of our indifferences, hindi man kami magkasundo-sundo sa ilang mga bagay, pero kapag Panginoong Hesus na ang pinag-uusapan, Lord, maglilingkod kami sa iyo, Panginoon. And thank you for that. Because you are the foundation, you are the firm foundation that has been laid down na pwede naming tayuan. Panginoon, salamat po sapagkat hindi kami naglilingkod sa tao. Kami naglilingkod sa Panginoon. Ang Panginoon, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Ikaw yon, Panginoong Hesus. Kaya naman, Ama, Lord, patuloy po na alalahanin po ninyo ang aming mga paglilingkod sa inyo, Panginoon. Yung mga araw na isinakripisyo namin, Panginoon. Yung mga bagay na binigay namin para sa iyo na sana'y para sa amin na lang at para sa kapatiran. Lord, dalangin po namin na kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng kaaliwan sa aming paglilingkod, O Diyos.
upang patuloy po na makita namin na ang paglilingkod ay hindi kalugihan. Bagkos kami po ay patuloy mong pinagpapala because we declare that we are super blessed. We are happier than happy in Christ. Lord, thank you so much for this wonderful time na kami po ay binuksan mo ang aming puso't isipan na maglingkod sa iyo. Not tomorrow, not on the next month, not next week, but today, Lord. Lord, gamitin mo po ang bawat isa sa amin at maingat namin binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba. In Jesus' name we pray. And everybody will say, Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Ano po ang ating Macarius Challenge? Everybody, let us maintain harmony in our church. To God be all the glory. Palakpakan po natin ng Diyos. Amen. Are you blessed? Super. Sige po.